Pero bago tayo dumako sa mga issue at mga may init na balita, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga mga kanyusik, papaano po kaya kung magtampo sa atin ang Diyos? Mabuti na lamang at ang Diyos sa langit ay hindi nagtatampo. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala at sa kanya'y paglimot. Kahit madalas tayo'y tumatalikod at sa kanya'y hindi sumusunod. Patuloy pa rin siyang nagmamahal, hindi kailanman napagod. Paano kaya kung ang Diyos ang umayaw? Sa atin ay mapagod at biglang bumitaw. Ano kaya ang ating kalalagyan kung ipahinto niya ang liwanag na bigay ng buwan at araw? Paano kung matuyo ang tubig sa dagat? At alisin rin niya pati ang hangin na ating nilalanghap. Sakaling mangyari ito, hindi po natin masisisi ang Diyos. Dahil tayo rin naman ang madalas sumusuway sa kanyang utos. Gayunman, kay buti ng Panginoon. Nariyan siya lagi nakaalalay sa anumang hamon. Habang tayo'y sa munting bagay lang ay nagtatampo, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga biyaya ay hindi niya inuurong. Sa halip, araw-araw pa rin siyang nagkakaloob. Habang tayo'y humihingi ng mas magandang kapalit, siya na may patuloy na nagbibigay, walang hinihingi. Kaya papaano na lamang kung ang Diyos ang magtampo? Panigurado, mababalot ng pangamba ang buong mundo. Kaya mga kanyusik, hihintayin pa ba natin na magtampo po sa atin ang Diyos? Baka po ang mga biyaya na mayroon tayo ngayon ay sa isang iglap, maglahong parang bula, no? Sa isang pitik, sa isang kumpas ng Panginoon, lahat po ng bagay sa mundong ito ay pwedeng mawala, maaari niyang bawiin sa atin. Pero yun nga, buti na lang mga kanyusik, ang pag-ibig at kabutihan po ng Diyos ay unlimited, walang expiration. Kahit paulit-ulit yung pagsuway po natin sa Kanya, nandyan pa rin siya dahil handang magpatawad, paulit-ulit tayong patawarin. Pero syempre, hindi naman po maaari na dahil lagi pong nagpapatawad ang Diyos, paulit-ulit din natin gagawin yung mga pagkakamali po natin, ano? Nawawalan po ng saysay ang paghingi ng tawad kung uulitin din po natin yung mga nagawa natin. Para na rin nating binaliwala ang pag-ibig po ng Diyos, no? Kung paulit-ulit natin gagawin yung mga bagay na taliwas po sa kanyang utos. Bawat araw na mayroon tayo habang tayo nandito po sa mundong ito po ay dapat nating ituring na pagkakataon para tayo ay magbago, matuto at maging mas mabuti. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakaroon ng pagkakataon. Kaya wag nating hintayin na mawala muna ang lahat sa atin bago nating bigyang pagpapahalaga ang Panginoon. Kasi po ang Panginoon kahit ano pang pagkukulang natin sa Kanya, kailanman na hindi niya tayo tinalikuran at pinabayaan. Diba? Hindi nagtatampo ang Panginoon. Tayo pa nga yung madalas magtampo sa Kanya. Konting dasal lang natin, tapos hindi niya agad mapagbigyan yung hinihiling natin. Ako, nagtatampo na tayo. Pero ang Panginoon, kailanman na hindi niya tayo pinabayaan, kailanman na hindi niya tayo tinalikuran, kahit tayo po mismo paminsan-minsan nakakalimot sa Kanya.
Kaya marapat lamang mga kanyusik no, na sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, ipakita natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalm chapter 136 verse 1, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.